Alright, good morning. So, Tulumontag, we'll try to discuss another type of DC circuit for transistors, or siguro another application for transistors, particularly BJT transistors, which is transistor is used as a switch. Switch. Okay. Hindi ka comfortable sa akong position sa camera ron. Anyway, say transistor as switch. Okay? So, before, no, ato mo to na-discuss ang actually first part pa man to ang application sa transistor as amplifier, no, wala pa man nato na visualize good sa iyahang output response kung butang anog input actual input signal, but pag turn on pa lang man to sa transistor iyahang DC biasing. This one is another application of the transistor, mainly used for siguro mga small scale na projects or applications, not necessarily mainstream. Siguro one way to illustrate how transistors are used as switches. Okay, kay nanamay more naman mo yung more complex circuit and more accurate circuits or components or devices nga that could quite do the job gihapon as a switch, no? And not necessarily the BJT. Siguro one of the advantage when using BJTs as switch is its relative cost, no? Or siguro relative to kuan, but way cheaper jud if magbuhat ng application, no? If BJT ang atong gamiton ng switch, no? As compared to other devices like op amps or even Arduino, no? No, sayang kayong Arduino kung gamiton lang sa simple application. So why not use a transistor? Itong transistor din eh. So this is what a discrete transistor looks like. Nasang cam dala. Okay. Yan na naka-epoxy nga package and na siya tulo ka pins. Okay. Isa dili. Okay, dala. So, muna atong transistor. Ang iyahang shape is sabi ni semicircle nga tube or something, no? So if akong i-draw, yan na. Okay. So bali na siya flat nga surface sa likod niya. Kanina, flat man eh, di ba? Kita mo siya sa camera. Flat ni dire, is naka-curve. Okay. So, kung asa ang iyang flat nga surface, usually dito to matubang, no? Nakasulat yung part number diya sa likod, sa flat nga portion, no? Okay. So, kandi nakatalikod ni siya. Okay. So, atong front is ang flat nga portion, no? So, kung asa nga leg or asa nga pin tong naa sa leftmost, no? So if mo ni ang flat nga part sa transistor, mo ni ang leftmost niya nga pin, mo na ang emitter. So matubang ta sa likod mo na ang rightmost, of course. And mo ni collector, mo na ang base. So mo na siya atong transistor, no? Okay. So how will we use this as a switch? Asa na regions dapat nato siya gamitan or i-configure. Kung amplifier kaysa kuan man, di ba? Sa active region. Now if switch, asa na region?
Actually, transistors come in different shapes and sizes. Ilang kay ko sure ends kung nabay square. Na po yung mga transistor-like na mga devices just like this one. Dili na siya transistor. Dili tanan nga yan yung issue transistor. So, dapat kabuloy sad ta. Just like this one, Mawalagin siya sa transistor sad. Pero dili siya transistor. Kuan man eh. AN780. Dili man siguro na transistor yung 7805. May voltage regulator man na siya. Kani kuan man eh. 78... So ba ni siya? 7809, 7812. Ayan, so dili na siya transistor. Voltage regulator ni IC na ni siya. Ma-consider na ni siya as integrated circuit. Dili siya discrete nga kuan. So yan ito yung pasabot. Pero kung atong application kibali is for voltage regulation, masyada to, no? Masyada to kaysa Zener diode. Asa masayon to gamiton kaysa Zener diode, no? So wala mo sila kanas kamangyud. Okay, masyada to gamiton. Dili kay taga-recommend ato kay malag volumes mga ito siya nga device. Igo to kuan wala na analysis sa ato. Wala na design may tabo. Igo lang mo i-plug and play na kay voltage regulator, no? System na to siya in itself. Siya ba ito? 7805. So back to sa question, yes, sa saturation and cutoff, no? So both saturation and cutoff, both saturation and cutoff regions ang ma-utilize if we're going to use transistor as a switch. So daghan man characteristic curve ang transistor. So this might be one general example. Yan na mo yung mga IB. So this axis will be our VCA axis. Kaning axis kaya nga itong IC. Okay. Kaning region, if you remember, maning active region. If atong gamitan ng transistor sa saturation region, dapat atong mga Q point is naadire o naadire. Okay? Wala lang, no? Wala ang atong is operation is wala sa main region or wala sa active region, no? Wala diha. But naadiha o naadiha. Meaning, saturation man ni dire, no? You remember, sa vertical nga y-axis, sa saturation region. And cut off sa X. Okay? Pag saturation, if you'd remember, if you'd observe, voltage is 0, or approximately 0, while IC is at its maximum, no? So close to infinity na ito. Pwede na ito na i-constant infinity. And VCE is 0. Okay? Whereas if cutoff, saturation man eh. Whereas cutoff, kaning axis, current is 0 and voltage is its maximum, no? So current IC is 0. So walay current kang flow sa atong collector, and VCE is maximum or infinite. Okay? So namatay ceiling ana, no? The ceiling of any electronic circuit sa maximum voltage nga yung mag-give off is, of course, ang yung source. No? So, equal to VCC na siya. So, sa kaninga kaninga characteristic, magamit ato transistor as a switch. No? So, dito na cut off. If IC is 0, okay, or the collector current is 0, how will the collector current be 0? So, atong buhaton para ma-0 ang collector current. Again, it depend. IC is equal to beta IB. No? Yes, if IB is also 0. So, if IB is 0, therefore, IC will also be 0. That's the time nga atong gi-operate ang atong transistor sa cutoff region. Okay? So, saturation pod,
no? How will we saturate our transistor? The same gyapon, no? If sa cutoff is 0, if gigamit na to ang transistor as amplifier, meaning gamay nga value for IB, mo to mag-control sa IC, di ba? Kani, if gusto to lang ang maximum ang kuan, ang IC, meaning magbutang tag dako pod nga value for IB, no? Kay dili necessarily gamay gyud, kay kung gamay kasi igo na siya amplifier, no? So or siguro no dili siguro or we make the value sa voltage drop sa atong load, no, whatever resistor or device nga gi-connect ato sa collector mo na atong load, no, we make the value sa iyang voltage drop equal to the source, no, para wala, di ba, VC is 0. So if VC is 0, meaning tanan voltage, if VC is 0, all voltage is na dito sa collector resistor, no, RC na dito. Okay, so if tanan voltage na sa RC, so that would be the maximum current na pwede mo flow sa device. And again, how will we maximize sa IC? Kung dako-dako pod ang value sa ato ibutang nga IB, no? So kani, no, well, technically, no, kung actually wala mo gina nag-fall sa approximation na naman ni wala mo gina nag-fall sa axis na siya dire. Okay, so whatever value ana, kung asa ang characteristic na IB na siya diha, no, mas taas lang ato, no? Or kuan, kung rule of thumb, basta kay nako nga IB ang ibutang, no? So unlike DC biasing for BJT to be used as an amplifier, dili kayo complex ang circuit, no, sa transistor used as a switch, no? Kay dili man tan necessarily mag-need og stable na kuan, no, stable na circuit, unlike sa unlike sa transistor nga gamiton sa amplifier, no? It could be as simple as this one, no? So muna itong load, no, for illustration, pwede lagi na siya resistor gani ang atong load, connect to sa atong source VCC, and connect sa collector. Si emitter pwede na siya diretso sa ground, no? And of course kinahanglan na to og resistor, connect sa base. And our base resistor is dili siya connected sa atong source, no? Lahi sila og sources, okay, ngano man. Most of the time, no, i-connect man ginato ni ang atong kuan, ang atong transistor, no? If gigamit natin siya as switch, meaning nice something, no, this could be another system in itself, no, lahi na siya ang block diagram sa system diya nga part, or pwede pod nga nata i-connect nga sensor, no? Pwede siya nga sensor gyud nga discrete device, pwede pod sensor circuit, or pwede pod sensor nga system, no? So ani mo gina basta gamiton nato ang transistor as switch. Technically, gusto nato nga ang sensor is i-control niya ang load. Yan na lang, no? Gusto nato nga ang atong sensor, depende sa atong gusto, kung mo-on ang sensor, gusto nato nga mo-on pud ang load. Or pwede bali, gusto nato kung off si sensor, on si load, diba, inverse, or whichever, no, depende sa pagka-design ani. Ang point is, for the sensor to control a load, dili conventional, no, or I don't think ano siya, wala kay ko yung makita gid nga ani nga application nga ang sensor is diretso mo control sa load, no? Wala yung ana, no? So kinahanglan ta og switching circuit in between the sensor and the load for the sensor to really control the load. Yan na. Ano man, for one thing, sensors
typically operate at very low voltages or very low currents, no? Gagmay kaya siya voltage o gagmay current. Kayo current nga kung agad si load sa current nga i-supply ni sensor, di kaya, no? Di kaya po niya ma-turn on even if naka-on or naka-off. Whether naka-on or off si sensor, if naka-on siya, dili kaya ang iyang current nga i-turn on or off si load. No? Yan na. So we need an external na source to control the load, no? Lahi nga source para pagkuhaan niya og current. So that's why sa kaning setup, gibutan na to si load sa external nga source VCC. Okay? So technically na-solve ni transistor ang duha ka main problem sa kaning setup, no? Again, number one, dili man si sensor makasupply og large amount of current, kay mostly sa mga load nag-current ang kinahanglan. So kailangan nato siya i-connect sa transistor para butan na siya tunga sa transistor o sa source. Okay? Number two, kung kasi sensor operates at very small voltages or very small currents, so say gani dili voltage ang output ni sensor, no? Most sensors ang ilahang parameters nga ma-vary sa whatever application nga nabutang siya is sometimes resistance, no? So sa nato na siya, dapat i-connect siya og another circuit para ma-convert tong resistance into voltage, no? So this is a common way, no? I think this is the usual way yun on how to use the transistor as a switch, no? So yan na lang, no? Wala na eh. Ang question is, pili mga value sa mga kaning mga kuan. So usahay si load, buta pa nato kung sensitive si load like LED, no, buta pa nato resistor dia that will serve as our RC. And this will serve as our RB. Yan na. So like to dire, no? Paano na to i-operate si transistor as a cut-off, no? How will we turn this off? Yan na. So, zero si IC. Yung taganina nga, dapat zero si IB. So, how will we make IB zero? If i-reverse bias na to si diba? Si diode na to, no? Si diode. Sama tayo 0.7 din eh. So, para ma-off or reverse bias ning base emitter nga terminals, i-disconnect lang nato dire, no? Zero volts lang ang or wala nang i-connect nga voltage dire. That's the simplest way on how to operate our transistor as a cut-off na region, no? Mas dako ang voltage drop ni BE kaysa whatever voltage nga ato i-input dire. Yan na lang, no? Saturation, no? Paano nato i-saturate ang atong transistor, no? One way is to solve, of course, no? I-solve na to. Naman tayo formula ato. Kung atong i-observe, fixed bias man nga kuan, di ba? Nga configuration, bulumanta. Ang formula for saturation pag fixed bias is VCC over RC. Okay. So, given of course, given na siya, no, RC. Could pick arbitrary values for RC. So, natin IC saturation, whatever the value is, no? So, beta. I-divide lang tayo na ito og beta, kuha na ito si IB. If makuha na ito si IB, no? IB is equal to pag dire, dili zero si VB. Saan na siya? VBB. Si VBB. VBB minus 0.7 VBE over value sa RB. Ayan na. So, kanina mga formulas ang atong tanawon, no? Or atong gamiton, no? Kung gamitan nato ang transistor as
as a switch. Okay? Di na natin mag-example nga solve, no? Actually, ang more important ani ang kuan man ang response with respect to waveform, no? Supposing, no, atong input is kuan, atong input is a square wave, no? Square wave. Yan na. No? This 5 volts. If 5 volts ito ibutang dire, no? 5 volts atong VBB, and si RC and RB are designed and chosen such that switch gid ni siya, switch gid si transistor nato, no? So if natay voltage kay VBB, this is 5 volts, so mag-produce og IB. And this IB is large enough para na-saturate si RC, no? Pag saturate ni RC, how much do you think is the voltage drop sa collector? Sa VC? Or sa configuration, VC is equal to VCE man. How much do you think is the voltage sa VCE? No? If VBB is 5, pila ang voltage dire? Pag saturate ni, no? Pag saturate na ng atong IC, if saturation current ang ga-flow kay IC, meaning mo itong maximum nga current, meaning all voltage ni VCC is gikaon ni RC. So pila na lang mabilin kay VCC? Kay VCE. Pila man guys? Ito ha? Tantag voltage drop dire. Natay IB. IB is large enough na kung i-multiply og beta, na-saturate si IC. So, if na-saturate si IC, meaning mo itong maximum nga current mo flow sa device, tanan voltage ni VCC is napadlong kay RC. So, pila yung nabilin kay VC? Okay, very good. 0. Diba? Kaya nahulot na ba ni ugaon ni RC ang VCC. So, when VBB or when the signal sa kaninga terminal, we call this B, kaya naman di ang VB dire, no? Lagi VBB ni siya. If VBB is 5, therefore VCE is 0. Okay, so sakto si Neil, no? 0. Yan na. What if bali, no? 0 na karon si kuan, 0 si VBB. So 0. If 0 si VBB, dili mo turn on tong transistor, no? Kaya dili man forward bias ang VBE. So, wala current to flow dire. IB is 0, therefore IC is 0. If 0 ni dire, therefore 0 po ang voltage ni RC. So if RC is 0, how much is VCE? Cut off na, no? So, saturation, cut off. Kung atong gituyog cut off ang atong transistor, again, IB is 0, IC is 0. If IC is 0, how much is VCE? Okay, VCC. Very good. So, VCC. Yan na. And so on.
so forth. Okay. As you could observe, no, from theory, when the transistor is used as a switch, mas siyang inverter, no? So, i-invert niya whatever ang characteristics sa atong input signal. Kung atong input signal is on, off si BCE. If off siya, on. Okay. So, yan lang, no? That is how we use the transistor as a switch. So, later, ito na ma-observe. Okay. So, ano ni? Paper and pen naman siya. Much better makita natin siya sa actual. So, technically, do we really need to know the value of beta? No? Delete na, no? Hindi na necessary nga makabalta pila yung value ni beta. Kung gusto kita tayo design kung pila si RC o RB. No? Kinanta mo balo pila yung value ni beta. But sometimes, no, tungod kay simple lamang gid ang circuit sa transistor as e-switch, usay magbutang tag mga usay mas kuan pa, no, mas efficient pa ang trial and error, no, kaysa kuan, kaysa i-solve yun na to actually pila yung value. Usay kung mabugaws mo yung value, di pala mag-iana nga mapalit ng value sa resistor. So, much better na tag mag-use og standard values. Ito na ito mag-work ang atong kuan. Ayaw pa na itong balang kung mag-work na kung nag-work na gid siya, no? So, try na to og kuan. O buhat na siya or implement. Okay. So, patag breadboard. Kung mo siya mo saan pag kuan og breadboard, no? Ito akong transistor dili. Okay. So, this is my transistor, okay? Transistor. So, kung si emitter, base, collector. Okay. Atong load sa kaninga example would be just a simple nga LED. Abali. Kahit pa. Okay. Collector, base, emitter. Okay. Kablo mo magbasa og resistor sa iyang mga gamit iyang colors. Pila man eh. Hindi mo sila maklaro ang colors, no? Kung siya yellow. No. Ay lagi yellow, purple, brown. Yellow, purple, brown. Kani. Ano ni? Brown, black, yellow. Brown, black, yellow akong si RB. So, itong load. LED. So, paano ito sa paggamit ani because diode yan, di ba? So, naa siya positive, negative. Paano mo kabalo kung asa positive, negative? Positive, sir, katong mas taas og TL, no? Sakto.
Kung asa mas taas og tiil, mo na positive sa pagpalit. Ayun. Kung asa ang mas taas og tiil mo na ang positive daw sa pagpalit. Pero what if katingan siya, no? Technically, makabalo man ta sa sulod, no? Kung asa ang kuan negative. Klaro sa sulod man siguro, no? Wag naay baga nga part o gamay nga part, no? LED. Nanay baga nga part ug naay gamay nga part, no? Ayan na. May magbaga nga plate and may gamay nga wire lang, no? So, kita ninyo? Maklaro man siguro, no? So, kanang baga nga part, kung palito na usually, muna ang gamay nga leg. Kana mo nang mas taas, no? Pero di lang tabang sa legs kay basig di ba na siya mawagit ang tanawon. Ang tanawon ang nasa sulod, kung asang mas baga, muna ang negative. Muna ang positive. Okay? So, sa kaning nga kuan, so muna ang negative. Kani. Naman di ang mas baga. Pikas ang wire naman to. Okay? Kulang. Almost ni, no? Mana ni siya. Kung sa man na ang pila ni? 100,000 ohms? 10,000 ohms? 470 ohms ang yellow, purple, brown. So, kani, ito 470 ohms. No? Kani, so ito, brown, black, yellow, 100 kilo ohms. 10,000 or 100,000? 100,000 na siguro. Sige, ni-connect collector. Ang iyahang negative sa collector. Okay. Ito. Then, kani is na-connect sa positive. Kani, ang iyang leg is na-connect sa positive sa atong LED. So, sakto ni. Then, yung pikas nga leg is na-connect sa BCC. No? So, sa convenient, kung makapalit ta og breadboard nga na i-label daan, no? Di pa nun mag-matter, pero wala di sila malibog connect atong kon dili. Dili natin connect later ang atong sources sa kaninga linya, no? So then ato i-connect na lang diretso. Sa base, so i-connect sa base si RB. No? Base.
And then, i-connect sa ground si emitter. Hindi mo na to ground ng negative. No? Okay. Ano sila ni? Kulang lang na to VCC o VBB, square wave, no? Kaya ito butang VCC, 5 volts. 5 volts. Si VBB, butang tag square wave din eh. After then, you observe. Unsay output waveform and unsay response ni LED. So, ang tumangwa na. So, dito manguha sa atong diba? No? Lab in a pocket. Si Adalam 2000. Supply, oscilloscope, ang tanan. Okay. Source. Ito sa ground. Ground ni siya. Connected siya sa black sa atong module. And black is ground. VCC. Power source. Pula. Si BBB kanina sa yellow. So, mo is I think ang atong kuan, ang atong square wave, no? Square wave nga generator kaning yellow nga wire. So, mo to connect sa atong RB kani. Okay, mo sila ni. Okay.
Wait lang. Ay, turn on pa. Hanggang noon. Wait lang. Again. Hmm. Alam mo kung PC. Wait lang ah. Ada lang natin. Okay. Okay. Diba? Kita ninyo? Okay, more na siya. Di ba tao? Mas interesting ko na to ang kuan, no? Ang waveform ani. So, sige. Tatag sa tag mga few seconds para i-observe sa kitabo. Kay later, ako ipakita ang oscilloscope, no? So, may tabo, di man nato ma-observe dito pa sa circuit, pero ang input signal nga na diri is
Tig-ani, no? Square wave. Like this one, on, off, on, off. Every time on, no? Every time on ang atong or 5 volts ang atong input, no? Off ni siya. And kung off pod siya, ay pa siya mo on. Ayan na. Sige. Okay. Share screen sa ako pag kita ang kuan. Dila, no? Kita mo sila na sa akong screen ang interface. Okay. So, off na akong cam, no? So, katong atong kuan module, mo ni ang mga capabilities na naa sa leftmost portion sa screen. It could be used as an oscilloscope, spectrum analyzer, network analyzer, signal generator, logic analyzer, pattern, digital voltmeter, and power supply. So right now, akong gi-connected to is, dala, no? 5 volts. Nga, 5 volts nga source. No? Ang signal nga akong gibutang is ingani itsura. No? I hope maklaro. Nipis mo ka iyahang orange. No? So, mo ni ang kuan, square wave. No? 5 volts, 0, 5 volts, 0. So, mo ni akong gi-generate. Mo ni ang gasulod dito sa VBB. Kani nga signal. No? So, ato ta sa oscilloscope. Right now, sa oscilloscope, wala pa may gakagawas. Okay? Kaya wala pa makugibutang dito. So, ako i-connect ang katong akong module sa oscilloscope nga portion sa yung oscilloscope nga mga pins. No? So, kaya sa mga few minutes ka dyan. Mo ni ang input signal. Gawas na sa oscilloscope ron. Diba? Nakita? Okay, muna siya ang atong input signal. Okay. Output sa VCE, wala pa. Noise pa na siya.
5, 4, 3, 2, 1. Pack. Dala. Okay. Sakto atong prediction. Pause na ko. Dala. Okay. Sakto atong prediction. Maman dapat ni every time on ang atong kuan on ang atong VBB 0 no si VCE. Okay. So muna yung time na off ang atong LED. If off si VBB, muna nga time nga on si LED. No? Diba? Okay, so muna yung kakaitabot dito sa circuit. No? Diba? Muna nga mga times nga on ang atong VBB. Okay? During on, ito i-project downwards. Off. Off, no? Si BCE. Ayan na. Then, kung i-change na itong frequency to, kita ninyo, frequency is 2 Hertz, meaning 2 cycles per second. Meaning, in 1 second, kadwa siya mag-blink, no? 2 cycles per second. Yeah. 1 second man ang span aning kuan kaning atong signal kakakita sa screen. So, in 1 second, kadwa siya mag-kuan. So, ato i-change yung 3 seconds. Atong observe later nga paspas na pag-blink. Diba? Mas shorter na layon. No? Okay. Balik ko sa camera. Mas paspas na yung blink. Kita ninyo na? Mas paspas na kaysa before. Sir, gumagamit po kayo ng probe? Kuan abon. Muna ni siya ang probe. Kaning wires. Muna ni siya ang probe sa ato sa adala module. Ang mga wires na mag-serve as probe. Okay?
So what if, no? Okay. So far questions? May other questions? Buti ito na awon. Nagtangos ang ako. Mamani siya ang kuan. Mamani ang probe sa akong oscilloscope. Mamani siya ang probe sa VBB. Patang na. Ay, no. Kuan dito, source. Kanida ang probe. Ay, but noon. And sa mga necessary din eh. Okay. Okay. So in this setup, fixed man nga tong source, no, or nga tong base na kuan signal. And sa actual application dili man nga na, this is just to illustrate sa kaninga kuan, this is just to illustrate that whenever our input is on, off ang ato LED. And kung off si input, on si LED, no. But in actual application, again, ang atong load is gina-control na siya sa isa ka sensor, no? So let's try to after na ako niya. Use an actual na sensor. Huh? What kind of sensor man? This one. Ano to? I-reserve kanina. Diba? Okay. This one. Kinsa niya nakakitaan niyo? Yes, light sensor. Or more specifically, we call this one an LDR. No? LDR. This siya the same sa LDR ng inyong na balaan ha. What do you think is the meaning ng LDR? Long distance resistor. Oh, very good. Light dependent resistor. So, muna yung atong sensor. Okay? An LDR. So, yung symbol aning LDR ha. Resistor naman siguro gyapon. Then, ana-ana naman siguro. Light. No? So, LDR. I'm not sure kung kaninga specific LDR no kung sa nga type. If na by LDR nga, na may LDR nga positive, yung coefficient na po negative. Meaning, if negative, inverse siya. If light will increase, yung resistance mag-decrease. No? It might be. Okay? Or it could also be nga kumusta ka ang light, ang lux, no? Nagasulod sa atong sensor.
to also be nga musaka ang light, musaka po ng resistance, no? Pwede nga na. Ang disadvantage na to karon is wala ko buloon sa part number ani, wala ko specification sheet. So, mapugos kita og trial and error, no? Or experiment. Or kung kwan pa dula-dula. Para nato unsay kanani, unsay iyahang response, no? So, how will we connect our LDR to our circuit? Okay? May tawaan ni ron. Mano yung ganyan, no? We could not use our LDR, no? Dili man siya switch, no? Dili man siya voltage source. Dili po siya current source. We could not connect our LDR to our load. No? I think that doesn't make sense. Kung yan na. Okay, resistor. Ideally, resistor naman gid siya. No? So, how can we use our LDR, which is our sensor, to control our actuator, our load, in this setup, itong LED. No? So, dili ni siya. It makes sense kung yan na. That's why we need a switching circuit. We need a transistor to control the load for us, no? Or I mean to control the load for the LDR. So, the next question is, paano nato take advantage ang iyahang characteristic or iyang operation, no? Ang iyahang output resistance is dependent sa iyang ka-receive na light. Okay? So, unsa ka nga circuit configuration atong pwede buhaton, no? Para ma-connect na siya diri. Yan na. Again, resistor biya ni siya, no? The simplest way, no? Resistance man ni siya, no? So kinanglan man tag either current or voltage, no? So the simplest way for us to convert a resistance to a voltage is to connect this one to a voltage divider configuration, no? Okay. Dapat siya yung unang kuan. So i-connect na to siya sa isa ka voltage divider configuration. No? Yan na. Para na-convert na to ang atong voltage into na-convert na to atong resistance into voltage. So depende sa atong application kung sa atong gusto, if we want atong load musabay ba sa atong kung gusto ba nato ang atong load musabay ba sa atong sensor, meaning if naay light nga mo kung masigahan kay bali si LDR, musiga ba si LED, or bali gusto ba nato nga kung dulom si LDR, musiga si LED. So either duha ra man nakabuok. So paano nato na siya ma-configure ani? Pwede nga ibutan nato si LDR either si R2 siya or si R1, no? Kung karon, no, honestly kalimot ko kung okay man siya kung yana, no, dali naman na ma-solve later. Kalimot ko kung si LDR ba butang dire para kung masigahan ba siya, musiga pa pud siya, or kung dulom ni, musiga ba ni, no? Dala man tayo ka choice, at least dali ra kaayo. Pwede natin ibutang si LDR as ingana or as ingana, no? So ato na to experiment na to later. Okay? So muna sa LDR na to. Pwede nga the same sila og value sa load, og nga source. Pwede same sila og value, pwede po dili, no?
Doesn't matter. So, muna si LDR na to. Ako lang gibend ang iyang tiil. And muna yung atong calibrator. No? Variable resistor. Or specifically, sa tawag ani. Sa more conventional name ani. Variable resistor man eh. Kasi nakadumdum. Volume. Sakto. Usually, dito nato na makita sa mga sound system, no? Ito nato ikuan delay din mo na itong gina-adjust sa volume. So, kung ga-adjust data og sound system, ang resistance ay atong gina-adjust ana. Pwede nakadumdum sa common name ani niya. Knob, no? Dili siya knob. Potentiometer. No? Butasan na gikan nga kuan. Rheostat. Technically correct man nga term ang rheostat, pero I think sa mga pangdagko na siya nga kuan mao sa dagko nga currents, no? Mga high voltage circuits. Pero kung mga ginagmay, no, kung ato lugar taga IC marketing or mga sa tindahan, no, ayo namoy potentiometer, tagan din mo ging ani. So potentiometer ni siya. So this is a 10K, 10 kilo ohm nga potentiometer. So how does this work? Naman siya tulukapin, no? Ang total niya nga resistance is 10 kilo ohms. Meaning, 10 kilo ohms ni, if this is pin 1, 2, 3, okay, wala mo sa mga pangalan, unlike sa transistor na mga pangalan, wala mo po niya siya polarity, so pwede lang mabali-bali. So, pin 1, pin 2, pin 3, between pin 1 and 3, 10 kilo ohms gina siya. No? Fix na siya. Kasi unsa na to og turn ang knob or liso-liso, kung magkuha ta og multimeter, fix na siya nga 10K. So, paano nato siya magamit as a variable resistor? No? Either ikaw nagtatutong circuit dire or dire. No? Either pin 1 or 2 atong gamiton or pin 3 and 2. No? Either way. So, mas asaraan na. So, if gusto ta nga 6K ni siya, 6 kilo ohm, okay, turn lugar na to ang knob, pwede naman ta magamit og multimeter, then i-test na to, then i-adjust na to until makaabot tag 6K. Yan na. So, if iputang na to atong multimeter dire sa pin 1 ug pin 2, diya siya, and i-adjust na to such that 6K ang mo gawas, sa PCAS is 4K. No? So, na-divide ang atong total nga 10K. If this is 1K, this would be 9K. If 5K ni, kay tunga-tunga lagi yun. No? If ito siyang tunga, if 5K ni, 5K po ni. No? So, that's how we use a potentiometer, variable resistor. So, sa kaning nga setup, ang atong potentiometer atong gamiton as siya mag-calibrate, no? When mag-on ang atong LED. So, ito, i-set up na siya din eh. Supposing si R2 si LDR, no? Yan kaning si potentiometer. No? Kaya sa'yo ko, okay lang na antay kuan. Pwede man ta mag sub.
Then kani nga leg is connect sa ground. Okay, ground na siya. Ground. Si source isi-connect mo to sa kaning nga leg naka-connect kay LDR. So kaning sa to nga connect na to sa source. Okay. Ganun sa ni. Okay. And then connect ni ang junction ni LDR LED, LDR potentiometer, yung junction ni connect sa base resistor. No? Ilang junction dala. Kani tunga-tunga ni LDR o potentiometer sa base resistor. Okay, mo sila eh. This might work, this might not. Ata. Okay. Giona na ko ang source sa module. Okay, nagsiga siya. Okay. Kitabo. Kaya ito i-adjust ang atong potentiometer. Naman. So, muna nga trial and error nga kung ila pasabot. Okay, na siya. Wala, ibang tao maka-expect na naging mga butod din ng mga component. So, okay na niya siya nga kuan. Wala man. Bali siguro. Ito. What if kani si potentiometer? Kani si LDR? I-off na ako ni. So, instead nga ground ni, source ni siya. Kaning isa. Instead nga source, ground. Okay, check. Okay, kaya mo ni. Wala man gibaylo ang kuan. Kanina noon ang ground, kaniyang source. Ito. On. Okay, diba? Kita ninyo? Diba? So, kung naihayag, on si LED. Kung natabunan si LDR, off si LED.
wala. O mo ning purpose dayon ni potentiometer ang pag-calibrate, di ba, wala yung tabo. So akong i-calibrate in such a way nga interesting, diba? So enough na siguro ning resistance. Notice nga wala na ako nag-solve, no? Trial and error lang. Pwede man nato ni take advantage iyang kuan ang analysis portion, no? Solve na to ang actual values ani para makabalita kanus agad mag-cut off ang atong BJT. Pero kapoy man, trial and error na lang. Yan na lang. So although mo ni siya ang iyahang circuit, no? Pero pwede po biya nga mo ni ang block diagram sa isa ka control circuit, no, or control system atong gusto buhaton, no. What if intruder alarm ba ka, di ba? Mo magyapon nga circuit, lahi lang ang load, lahi lang ang sensor, pero mo magyapon, no. Ang atong load maybe blinking light, no, or kanang alarm, no, sugay nga alarm. Ang atong sensor kay pressure sensor or contact sensor or whatever, pero sensor gyapon, no. So i-connect na to dire. So yan nagyapon, no, the same nagyapon nga kuan. Pwede nga kani, no, pwede nga ang load nato is alarm or suga, then ang atong sensor ibutang nato sa portahan, no, sa atong door. Kung mag-open ang door, alarm siya, meaning na intruder sa balay, no? Whatever, no. So tagpila raman eh. I think this is less than 50 pesos naman sila ni, tag 20 man sila yung potentiometer. Tag piso-piso naman sila dayon nga mga component, tag piso ng resistor, tag piso lang ang transistor, LED, tag piso naman sa na, LDR, barato naman sila ni, basta less than 50 pesos na siya, no? No, dili man pud necessary natay ani, no, natay adalam nga adalam 2000 nga module. Pwede naman ta magamit og battery gyud, no? Kanang 3 volts baka or 9 volt nga battery. Work na siya, no? So akong ikon gamay ha, akong i-tweak gamay kani nga design, no? So ba ni positive, negative, negative man sa isa. Negative. Pwede na po USB powered, no? Pwede ka magamit og battery. So mo ni iyahang light source, no, light para malag dedicated kay ba na siya iyang dedicated light source. Kay basin kung ambient light atong gamiton, like light sa sa suga, light sa suga, light sa fluorescent or light sa ceiling, no, basin dili niya makuan, no, para more dedicated nga kuan nga light source pwede butang atong setup sa ani, no. Nag-atbanggits lang do, oh. So dili na LDR si LDR ug si LED. Then pwede natin ibutang sa door, no? Dito sa door nga portion kaning atong LDR. Dito sa frame kaning LED. So kung duol sila, meaning close ang door.
kung open ang atong door, sa papel. Kung open ang atong door, ay, sige mangyapon. Mhm. Nag-work good ni ganina. Kung nagitasdaan ganina. Dala. Kung na kayong paper, no? Kanang translucent la. So, okay, dala. So, if close ang door, no, on ang alarm. Yung na-open ang door. No? Yan na. Or vice versa baka. No? Okay? Very simple nga design and very cheap. Pero kung ma-design na ito nagmaayo, tarong, no? Tako siya o application, no? Maybe this could save lives, no? We can't know. Saan naabot ang 20 pesos mo? Sakto. Oh, bato lagi ni. Question so far? Actually, you could build your own, no? Sa inyong balay. Dagag mga compared sa mga circuits nga sa YouTube, mas simple pa siguro ganit ni. Kani ato kay para lang man ma-illustrate ang operation sa BJTS switch. So this could work. Kung gusto mo mga project, pwede mo kabas inyong balay. Okay. Questions so far? Maganda lang na-learn this morning. Oh, that's good. In-absorb pa. Kira na siya. Samot nga makaingon ta nga para gid ni sa ato kay sa inyo naman ni. Oh, kaya naman ninyo ni. Simple circuit. Actually, block diagram wise, no, systems wise, katong systems point of view bitaw nato before. Mo naman ni mo naman ni nga circuit ang almost all applications sa monitoring and control, no? Natay switching circuit or switching device, natay load, natay sensor. No? Swerte ta if ang atong sensor is voltage output ng diretsyo, no? Diretsyo na ito butang dire. Atong sensor kay dili man siya voltage, resistor man. So ato lang i-hook up og voltage divider. So gamit kaning voltage divider ba nga circuit, no? Voltage divider lang, convert na nato itong resistance into voltage source. No? Manila dayon. You could create many wonderful and fascinating applications based lang aning no? Based aning concept. Ako di gigamit nga transistor kay ko anday ni. No? Yung part number 2N3904. No? Medyo generic na siya nga NPN nga transistor. May iban gagamit og 2222. 2N2222. Para magyapon, no? 2N2222. Generic nagyapon ang transistor. So, sa kaning simple exercise or experiment, wala na ako nag-refer sa kuan, no? Wala na ako nag-refer sa specification sheet, pataklo pitong pilay beta.
Wala na necessarily so arbitrary akong pag-choose gani sa values ani, no? Conventionally ang kaning range is nasa mga 1 to 2 kilo ohm naman gid ni siya, no? 1 to 3 siguro kilo ohm na sa mga na. And kani at least 100k, no? And ay po dako kaayo nasa mga ang range siguro 100k. Mga rule of thumb lang na to the years nga akong mga na experience. So nag-work man, no? Nag-work man siya. Depende lang din sa pag-calibrate din nga part. Okay? Gusto mo buhat rin yung own nga kuan, pwede gig kaayo, no? Sa inyong own homes. Pa-amaze niyo inyong parents kay ngus lang nga, sulit kiday kayo akong tuition sa akong anak sa XC. Bitaw, if there are any questions, this ends our session this morning, no? Ay, puntahan na? Na? Sir. Uy, sige, sa man. Sorry, sir. Sige, sa man. Naroon ko question, sir ba? Katong sa lab activity, sir ba? Katong bitang improvements. Asa ito, dayon. Oo. Sir, unsa gi improvements kay dadto, sir? Ina ko yung idea pero di ko sure kung sakto. Asa gani ato nga lab activity? Katong latest nga lab activity, sir ba? Okay tong upat man to ka buka circuit, di ba? Di ba, sir, nakakwando nga ang 1 to 4 kay increasing ang ilang improvements, bali, sir? Oo. Unsa gi improvements adto, sir, like mas stable ang current or Supposedly mo na yung i-observe. Na-observe ninyo sa ang improvements wala. ay naka-observe mig changes, sir, pero dili ko sure kung improvement ba to, sir. Kuan sa itong kalimutan mo ko sa akong butang ay. Kuan mo siguro wait itanaw na ako balik itong atong kuan. Dali na ako ma-refer. Kisa to ask si Ako, sir, NZ, sir. Ikaw din, Enzo. Okay. Thank you, Enzo. Wait lang sa Sige, sir. Nalaman na dili sa akong pikas ng PC ang tanawon. Kuan ang nadis akong answer key. Ang mga circuit gikan sa katong pinaka-basic until sa pinaka-last is ka-increase lang ilang stability, no? Mas stable tong latest kaysa sa katong first circuit. Diba? Sige, sir. Kay I think tong ikaduha or ikatulong na siguro na siya naman to feedback loop, no? Yeah, nanay feedback loop tong ika-duwa o ikatulong akuan. So that increases stability sa circuit, no? Dili siguro apparent yun directly sa kuan sa waveform, no? I'm not sure. But mo to ang may isa sa main nga ngayang improvement, no? Stability, more stable. Ang katong last gani mas aside lugar sa stable, I think mas apparent ang iyahang gain. Mas taas ang iyang gain, no? I'm not sure kung na-observe to ninyo. Mas dako ang gain sa katong pinaka-last nga circuit. Sige, sir. So mo na nga mga improvements ang atong ma-deduce sa atong mga circuit, no? Okay ra, Ens. Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Kato bitaw, sige. Thank you, Ens, no? So ako si off da ko na. Record. Before ta mulakaw ha,
na ko last nga kwan, pahabol. Side note lang ni siya. So, mali naghang na.